Topic natin, bagong sakit kung tawagin ay maskne. Ano nga ba ang maskne? Ang maskne ay yung tigyawat o yung tinatawag na acne dahil sa pagsusuot ng mask. Ito ay dahil merong friction o pagkiskis, mainit dito sa ating bansa, napakainit na nga at kapag may mask, lalong mas mainit pa o naiinitan yung ating balat. Tapos nagpapawis, so may moisture na nandun sa ating balat. Tapos kaya nagkakaroon ng pagbara ng mga pores o yung tinatawag na clogged pores. So tingnan nyo po itong mga tigyawat niya. Hindi ba nandun sa lugar kung nandun yung tigyawat? Tandaan natin, ito po ang face natin. Merong tinatawag na T-zone. Ito yung noo hanggang ilong. U-zone, ito yung nandun sa may pisngi, paikot. At yung O, letter O na zone, dito sa ilong hanggang dito sa may baba, dito sa ating chin. Yan. So, may T, may U, at may O. Bakit ko po tinuro? Kasi dun yung makikita yung mga maskne o tigyawat. Paano ang gagawin kapag nagkaroon ng tigyawat? Ito ang payo ng American Academy of Dermatology. Sabi nila, pwedeng maligamgam na tubig, pero minsan mas maganda nga kung malamig na tubig. Kapag naghihilamos, gamitin natin yung dulo ng mga daliri. Huwag ho tayong gagamit ng bimpo kasi lalo lang magkakaroon ng friction o kaya ay magagasgas ang ating muka. O yung iba naman parang gumagamit ng tinatawag na panghilod. So, ayaw natin yon yung mga mesh sponge na tinatawag. So, wag ho nating kuskusin maigi ang ating balat dito sa mukha at banlawan ulit maigi ng tubig tapos tuyuin ng malambot na bimpo or tuwalya ang ating muka. Pagkatapos maghilamos, i-apply agad ang moisturizer. Bakit ko sinabing mag-apply ng moisturizer? Kasi, kailangan pag-apply dahan-dahan din, Protection mo ito, yung paglagay ng moisturizer, proteksyon ng ating balat. Lalo na bago mag-face mask at pagkatapos maghilamos. Pag sinabing mga moisturizer, ito yung may component na ceramides, hyaluronic acid, or dimethicone. Yan yung mga mababasa nyo. Ang paglalagay ng moisturizer, depende din sa klase ng ating balat. So, merong mga ginawang mga creams na nababagay, depende kung ano ang skin type nyo. Halimbawa, kung oily skin ka, ibig sabihin medyo nagmamantika. Meron silang ginawa na gel moisturizer. Kapag normal naman ang ating skin, so clear, hindi sensitibo, maigi, pwede na yung lotion na moisturizer. So nakabote yon. Pero pag very dry ang skin ng isang tao, so ito yung mga banyaga na nasa malalamig na lugar, pwede sa kanila ang cream. Tapos, dito sa atin sa Pilipinas, may tinatawag na sobrang init, mainit, maalinsangan. So, mas nababagay sa atin yung moisturizer na gel type. So, medyo tignan nyo kasi nga mas bagay yun sa mainit at maalinsangang panahon. Isama nyo na rin po yung labi ninyo sa pag-alaga dun sa inyong balat. Ibanggitin ko na rin. Pwedeng maglagay ng petroleum jelly bago magmask. Pero dun lamang sa lugar ng bibig. Wag dun sa skin para hindi rin manuyo at protection din ng iyong labi laban sa pagkaskas ng face mask na isusuot ninyo. At saka, kapag naka-face mask, iwas muna sa makeup. O kaya naman, kung gusto nyo talagang gumamit ng makeup, pumili kayo ng mga non-comedogenic o yung para hindi kayo magkaroon ng tigyawat or won't clog the pores. Isabihin, hindi babara dun sa inyong mga bukas na pores. Tama ba ang sinusuot nating face mask? Ito ho yung mga tips natin. Kasi pag sobrang sikip ng inyong face mask,
syempre magkakaroon ng friction. O sabi ko nga, ang dahilan nga ng maskne ay nagkakaroon ng pagkiskis. Pumili tayo ng iba't ibang klaseng mga face mask. Yung loop nun o yung isinasabit doon sa tenga, huwag sobrang higpit para hindi rin magsugat ang ating tenga. Merong mga breathable fabric katulad ng cotton. Tapos tamang-tamang fit, hindi sobrang sikip para komportable kayo. Umiwas dun sa mga nylon, polyester at rayon. Mas maganda at mas mahangin pa rin ang cotton. At higit sa lahat, lalaban palagi. Pagkatapos, gamitin ang inyong face mask kung cloth mask yon. Pero kung disposable, wag nyo na ulitin. Itapon nyo na, lalo na kung napawisan maigi kasi marami ng bacteria doon. Merong mga cloth mask, so ganun din ang mga pwede natin. Yung iba nga, merong ultraviolet protection plus 40. So, pwede yung mga ganun para hindi nyo na kailangan din na maglagay ng mga makeups, Tapos, kailangan maganda yung fit dun sa inyong face. So, marami ng klase ngayon na meron pa nga daw mga bactericidal. So, tignan nyo na lang kung makinis yung telang ginagamit ninyo, kung cloth mask naman ang ginagamit ninyo. Kasi tandaan nga natin, friction, init, pawis, moisture, at bumara dun sa pores. Kasi nga, kung naka-makeup kayo, magka-clog talaga yung inyong pores o kaya marami kayong ginamit dun sa inyong muka. Makikita nyo dito, ito yung mask niya, di ba? Ayun sa ilong, ayun. So, yun yung mga dumidikit. Yun yung force ng friction. Dito, ito yung bandang taas. Tapos, dun sa dot ng ilong, ito yung gitna. Tapos, dito ulit sa may chin, sa may baba. O, di ba? Pag naman face shield, pati yung inyong noo, ay magkakaroon din ng mga tigyawat. So, yan nakita nyo yung mga example ng face mask. Doon nagkakaroon ng tigyawat. Kaya sabi nga, minimum 2 beses maghihilamos. At lalo na kapag kayo ay pawis na pawis. So pag pawis na pawis, maghilamos na agad. Merong mga over-the-counter na mabibiling mga panglagay sa tigyawat. At pag talagang malala ang inyong acne o maskne, pumunta ho tayo sa dermatologist. Ito pa ho yung mga tips natin. Sabi ko nga, iwas muna sa makeup, inom ng maraming tubig, 8 hanggang 10 basong tubig sa loob ng 24 hours, twice a day or more, at iwas sa paghawak dun sa ating muka at sa ating balat. Huwag na hong i-reuse kung disposable ang inyong mask, pero kapag tela, laban ho ng madalas. Huwag naman ilang gamit na tuloy-tuloy pa rin. Maging gentle tayo kung may acne na. Ang mga gagamitin natin, kailangan gentle soap or gentle face cleanser. Yun ang mga gagamitin natin. Lalo na kung kayo ay young adult, laging napapawisan, at saka nadadiagnose nila na ganyan kung 6 weeks after na doon nagsitubo pagkatapos gumamit ng isang klase ng face mask. Sabi ko nga, ang moisturizer, protection nyo yan. Kung pipili ng mga produkto para sa ating cutis, non-comedogenic or won't clog the pores. Huwag titirisin ang tigyawat, huwag matutulog ng may makeup, at kung ano yung gamutan nyo, siguraduhin nyo na sinusunod ninyo. So, meron hong mga over-the-counter na gamot. So, tingin lang ho tayo dun sa ating mga drugstore, katulad ng benzoyl peroxide, glycolic acid, salicylic acid, tsaka sulfur. Pero kapag malala na yung mga retinoids, dermatologist nyo na ang magbibigay kasi ito yung sa mga mahihirap ng gamutin na maskne. So yan, alam ko palagi kayong nandun sa inyong computer. Sabi nga dati 10 million lang ang nag-zoom. Ngayon 300 million na kasi nandyan na palagi ang meeting natin. So syempre conscious tayo
baka makita yung ating mga maskne. So, siguro another topic ko naman paano nyo mapapaganda yung sarili ninyo kapag nag-zoom kayo. That's for another topic. So, maraming salamat po.